Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So maganda po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Kasi ito po ay tungkol sa ating first couple. Si Ninong, PBBM at Ninang Lisa. Kasi po kahapon, meron pong video vlog ang ating Pangulo. Tungkol po sa ask them about anything. Yun na lang yung short version ko. Pero mapapanood natin dito, gusto kong ulit-ulitin natin. Kasi meron po dyan, no, na isang woman on the run. Alam niyo naman siguro yung tinutukoy ko. Si Buwakang Ina. The woman on the run. No? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makita siguro nung process server yung magsuserve ng subpoena sa kanya. Kasi nakakita po ako nung copy nung subpoena. She was only given like how many days? Like 60 days ba yun? O 30 days? To answer yung kasong isinampa sa kanya ni Abel Bacudyo. The compensatory of $2 million plus pa yan. Nanonood din si Buwakang Ina, the woman on the run, ng video pala ni Pangulong BBM. No? Nakasubaybay. Tik-tik ka din pala, gaga. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, sa mga nagsishare at nagla-like ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, and super stickers and super thanks. May God bless you all. At ganun din po sa ating mga bashers. So eto po mga kababayan, napakaganda na po nito. Napanood ko po talaga ito. Ako po'y tuwang-tuwa para po ngiting-ngiti. No? Panoorin nyo po. Makakakuha po kayo ng maraming tips. At kita nyo yung, malalaman nyo yung ano nila, yung chemistry together. No? Okay? So this is about 9 minutes video. No, may mga ano pa to sa dulo. Huwag niyo munang yung iiwanan kasi meron pong mga bloopers. Tawag ko bloopers, okay? So eto po. Happy long weekend po para sa ating lahat. Nasa staycation man kayo o nag-out of town, sana naman ay nasa mabuti tayong kalagayan kasama ang ating mga mahal sa buhay. Happy Chinese New Year na rin sa ating mga Filipino-Chinese community. At mabati na rin ako ng advanced Happy Valentine's Day sa ating lahat. Pangalawa sa Pasko, itong Valentine's Day na yata ang isa sa mga talagang sineselebrate na mabuti ng mga Pilipino dahil napaka-romantiko natin. Kaya naman, may special guest ako sa vlog natin ngayon. Oh God. Napaka-mahihayin ito at talagang mas hiling niya na behind the scenes lamang. But her work has been a testament to her love of country. Ang aking may bahay and my Valentine, Lisa. Oh, God. So, we have gathered questions for us to answer today. Sabi ko, ask us anything. So, are you ready? From Kopjel, how do you balance time with your wife and your being president, and do you still date? Well, mahirap talaga yung balance dahil work takes up so much of our time. Hindi lang naman ako, pati si Lisa, marami talagang ginagawa. So, we try to find, 5 minutes here, 20 minutes there. We eat together maybe. Basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Oh, ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Yeah, we have date night every Wednesday. We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. From Chabilita, ano ang mga project ni FL Lisa ang favorite niyo PBBM? Napakadali niyan. Yung kanyang ginagawa, yung Love for All, na nagdadala sila ng bus na kung saan-saan at may laboratory sa loob. Maybe you can best describe it. It's a very, very good project. Every Tuesday, we go to a different province, and the mobile van is there, and
all the different agencies like DOH, TESDA, the different government agencies, but more important, the private sector. They go there 3 days before and they give medical services, which is part of their CSR. But really, galing nila. I mean, they really put a lot of their time and effort into helping senior citizens get medical services and all that. It's really nakakataba ng puso. Because some are in It's nice to see everybody working together. Yeah, it's nice to especially see for the everybody good working outing. together. Essentially, they bring may bus na kumpleto ang equipment doon sa loob. At iniiwan nila na doon. Tapos magpapa-medical mission sila sandali. Para ipa-introduce ang project. Tapos may iwan na doon ang lahat ng gamit. Tapos tuloy naman balik sa susunod. Parang you have a mobile clinic in that province that goes around. Napakahalaga. Very important. From Clarion Gian, PBBM, what personality trait do you love most about the First Lady? From GSAN 18, what's the best quality of PBBM? Ay, madali yung kay Lisa. She really takes care of us, the family. Ako at yung tatlo naming anak, and hindi papayag si Lisa na may problema na may aayusin niya kaagad, at you always know that she has your back. So yeah, that. Sweet. Oh, well, now your turn. Your best quality, you are so, I always tell people, for someone so intelligent, you're so kind, Bong. Like, so patient, so mabait, always sees the good qualities in people, not a mean soul in your body. And I know you love the country, and God, the things you put up with, I don't know how you do it, but idol. I'm so proud of you also. Oh, you're sweet. Sip, sip. From Jeshan 18, ano po ang love language ni PBB? There's so many things that we do that. Kasi my husband's deep. Parang, you know na that he loves you. Miyam. Okay, cut. From Henry Totsi, what makes your relationship strong and healthy po? Para naman ma-apply ko sa magiging jowa ko. Ewan ko, one of the things really that keeps us going is a sense of humor. Dahil napakaseryoso ng trabaho namin, I was about to say we don't bring work home, but we do. Because Sometimes. we have to. In the end, we always find time to laugh about everything and try to see the lighter side of things. Otherwise, you'll go a little crazy. But I can make jokes with Lisa that perhaps would be inappropriate in any other setting. But that's true. I think we try to laugh a lot. Yeah, right? we do Because end up it's so laughing a stressful lot. outside. Yeah. So when you come home, you just try to make light of things. From Eunice, any advice to those in relationships today can be strong in today's generation? What advice? Don't let stress get to you. I guess. Yeah, I guess it's good. Laugh whenever you can. Be grateful for what you have. And we're all blessed one way or another. Just be grateful. They'll never be perfect, but just be grateful. I suppose it's just direct communication. Don't communicate through your phone. Talk to each other face to face. Don't bother with social media when it comes to relationships. Talk to each other face to face. Hold hands. Go have dinner. Walk down the beach. Do something, but don't do it digitally. From Lois Deala, how do you make up when you get into fights or arguments? Oh, we never get into fights or any argument. I don't know what is. I don't understand the question.
That never happens. It's perfect. We never fight. It's just, Unheard of. Unheard of. Na-confuse ako dun sa question na yun. Hindi ko naintindihan. I'm sorry, Sorry, Lois, hindi ko naintindihan yung tanong. Tell us the story of your first kiss. Wow. Wow, you're talking 35 years ago, right? Wow. Pretty much. Your first kiss. New York. Basta you kissed me first. Pumayag ka naman. Patay na patay sa akin. What's the most unforgettable adventure you have ever gone on together? What we're doing now. What we're doing now, yeah. Which will be over in 1,606 days. Thank you very much. Yeah. No. I mean, this is the biggest thing that I've been involved in. Being president and having Lisa's first lady. But in very many ways, it is an adventure. And it's something that very few people have the privilege of experiencing. And that is why it is also unforgettable. And I'm proud of you. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. And I hope you enjoy your part. First and last, darling. Ang bagong Pilipino ay punong-puno ng pag-ibig. Ang bagong Pilipino ay may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang sariling bayan. Mag-iingat po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Love language daw. Oo nga, what's the answer? Acts of service. Happy long... Amazing. That's it, you ruined the Okay. whole thing. Okay. Happy long wing... See what's See, you ruined it. Happy Valentine's, everybody. Happy wife, happy life. So yan po, no, mga kababayan. Nakakatuwa, no, nakaka-smile. Minsan mapapaluha ka na lang bigla. Kasi it's really authentic, natural. No? Mamaya ko komentahan natin yung nagbabash diyan sa nakapanood ng video na yan. Para sa akin, this is a very good one, no? At least ang ating first couple nagbigay ng kanilang mga opinion, yung kanilang mga experience, lalong-lalo na yung qualities, yung katangian ng ating pangulo, no? Na tungkol kay anong masasabi ng ating pangulo sa kanyang first lady at ganun din si first lady kay Pangulong BBM. So sabi ng Pangulo para kay FL, she's too caring, no? And she likes to yung mapix ka agad yung problema, which is a very good one, no? Kung hindi ka agad mapix yan ni FL, she will find ways kasi ganun talagang nanay, di ba? Sabi nga nila, ilaw ng tahanan ng nanay. So everything na ano sa pamilya niya, paprotektahan niya at aalagaan niya, which is very good. Yung tungkol naman kay PBBM, no? Sinamarize nga yan ng Manila Bulletin. Ang sabid lang dyan, o tignan nyo po. First Lady Lisa to PBBM, not a mean soul in your body. Meaning mean, walang masama. Yung di ba yung mga mean girls, mean boys, mga ganyan, yung mga parang mga nangbubuli ka, nagsasabi ka ng masama, ganyan. Wala po eh. Yung sabi ni First Lady, napakabait, napakatalino, intelligent, and you're so kind, no? Wala po siyang sinasabing masama. At evident naman yan, 'di ba, during the campaign, nasabi niya, natanong siya na ayaw niyang manira ng kapwa niya kandidato. No, it's not on his nature talaga. Tama po yung sinasabi ni Madam Rita Gadi na para sa akin, the way na-experience ni Pangulong Bongbong Marcos nung time nung tatay niya, he takes all in and he knows how to let it go without saying a bad words or being mean. Kaya napakagandang traits niya, no? Sinasabi niyo bang para siyang nerd o whatever, walang pakiramdam? Nakakaramdam niya, but he doesn't wanna indulge or dwell with the negativity. He takes the negativity and turns it to a positivity. Yun ang magandang example. 'Di ba? Ay ako mainitin ng ulo ko, makarinig lang ako ng di maganda nagiinit ako, nag-e-explode ako Pero si Pangulong Bongbong Marcos, one of the classic example
na para hindi kayo yung magagalitin, na stress out, no? Siguro ito, hindi high blood to eh. Wala sigurong iniinom na pang high blood meds ito. Di ba? Ang galing eh. So, siguro naman, at least, napakinggan ninyo, napanood ninyo, no? Yung totoong-totoo. Kumbaga, organic na organic, no? At kung ano-ano pa yung mga nandun, hindi ko na pumano. Pero yung first case, gano'n naman yan, no? Mas maganda na nga yung sa ating mga Pilipino na yung lalaki. Di ba? Lalaki nang liligaw, lalaki nag-i-initiate. Pero minsan, hindi mo rin naman maiwasan na yung babae na rin ang mag-initiate. Kasi ano yung mawala din yun. Kung patay na patay din siya dun. Baka maagaw ka ng iba. Di ba? Sinamarize din yan ng Manila Bulletin. Patay na patay sa akin. First couple look back at 30-year relationship. Di ba? Ganun talaga. Yung love story nila sa New York, no? At na ano rin yan, kumbaga si F.L. Lisa, si Ninang, kita nyo naman paano rin yung sakripisyong ginawa niya. Diba? Kung napanood nyo po yung Rita Gadi Chronicles about our president, is alam niya that during President Marcos' stays in New York, tinatrial yung nanay niya. Nakatrial sila, the trial of the century. Alam ni F.L. Lisa na, bakit ko pa ako magpapaligaw dito? Bakit ko pa sasagutin to? Bakit ko pa i-entertainin yung kanyang mga galawan sa akin? Yung nanay niya, punong-puno ng kaso. Di ba? Kinakasuhan sila. Baka madamay pa ako dyan. Pero, hindi niya inintindi yun. That's what you call love. Love equals sacrifice. Di ba? Yan. Hanggang ngayon, tinitira siya. Si FL, tinitira siya nitong si buwakang ina nito. No? So, dyan po sa video na yan, dyan yung makikita how they treat each other and how do they take care of their family. Nagtanong nga, do you argue? Ano yun sabi ni Pangulong Bongbong? So, hindi naman hindi sila nag-argue. They argue. But, yung bang sinasabi na you tend to agree to disagree. Kinakailangan yun eh. Healthy relationship sa isang mag-asawa, sa isang magjowa, ang may argument. Argue kayo positive, argue kayo ng negative, pero sa negative side, don't let the day na magkaaway kayo overnight. You cannot sleep. Mababadal kayo, may stress kayo. So you have to patch up things before the end of the day, before you go to bed. No? So maganda yan. Kasi minsan dyan, hindi na ma-patch up. Ayun na, lalala na ng lalala yan. Everyday na lang kayong magbabangayan, no? Wala na yung love. Wala na yung understanding. Kundi ang namumutawi na lang is galit, no? O puot sa isa't isa. You learn how to, kailangan maging, sometimes, hindi ka talker eh. Minsan, listener ka rin. No? Saka pahupain nyo muna yung galit sa isa't isa. Pag yung pareho kayong galit, sasabog kayo, walang mangyayari. You might end up magkasakitan pa kayo physically, hindi lang verbally at emotionally. So, ang gandang example niyan. Di ba? Wag yung iisipin na hindi nag-a-argue ang mag-asawa. Nag-a-argue yan. Healthy argument, sometimes very good, di ba? Sometimes din yung may argument na hindi kayo magkasundo, maganda rin yan. Para at least, halimbawa, nag-a-argue kayo na, ay, dapat itong picture frame na to dito. Ay, hindi dapat dito. Ay, hindi ito. Ay, ito yung picture frame na ilalagay dito. Ay, hindi. At the end of the day, sa doon, mag-a-agree din kayo. Yung mga petty issues, wag nang palakahin. No, yung mga small things, wag nang palakahin. Kasi minsan, nagiging historian kayo eh. Di ba? Bakit nung panahon ng ganito? Naibalik pa yun. Wala na yun. Ang pinag-uusapan yung ngayon, di ba? Ibang ganda. Pero, eto pong si Buwakang Ina, tinutulig sayan. Unang-una sinasabi daw, niloloko lang daw. No? Niloloko lang daw ang taong bayan. Talaga? Ang tanong, between our first couple and Buwakang Ina, sino ang nanloloko sa bayan? At the same time, pinapanood niya. Sinusubaybayan niya sila, ini-stalk niya sila. 'Di ba? Ang tanong, since ini-stalk mo naman pala ang first couple, since nagbibigay ka ng
mga negative reaction mo sa mga video o ginagawa ng first couple, bakit hindi mo rin ipakita yung magandang ginagawa ng first couple? Di ba? Since nakasubaybay ka sa PCO, since nakasubaybay ka sa Bongbong Marcos, o di kaya ini-stalk mo yung FB page ni FL Lisa, bakit hindi mo ipakita yung mga ginagawa, inuulat ng PCO? Bakit hindi mo ipakita yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa? Di ba? Puro na lang negativity ang pinapakita mo. Ikaw ang nagsuso, no? Nagkakalat ng mga stress. Ikaw ang gumagawa ng ikagagalit ng mamayang Pilipino sa pamamagitan ng fake news mo. At marami pong naniniwala sa kanya. May narinig nga ako, no? Pinakinggan ko lang, di ko pinanood, na sinasabi na solid maharlikan daw siya, yung follower niya. Gago, di kung solid maharlikan ka, solid fake news ka. Di ba? O bakit natin nasabing fake news itong buwakang inang ito? Kasi, yung mismong kasamahan niya dati, yung nasa Canada, sinabi, nilantad na. Fake news siya. Most of her videos, fake news. Kaya nga hindi siya kinakagat nung kaibigan niya from Canada. Diba? Sabi niya, inuutusan niyo pa nga siya na itong gamitin mong article, itong issue mo, itong tirahin mo. Kung mamukat, wala namang resibo. Walang ebidensya. Bunganga lang. Issue lang na kunwari, ito yung title. O bahala ka nang gumawa dyan. Diba? Paano mo papatutunayan yon? O di ano nangyari? Ano nangyari dito sa buwakang inang ito? Dinemanda. Diba? Akala mo matapang. Hindi. Matapang utot niya. Matapang lang yung utot niya, mabaho pa. Diba? Isipin ninyo, ang lakas niyang buskahin yung video na yan. Yung vlog 154 ng ating Pangulo. Pero, wala naman siyang mapakitang pruweba na nagsisinungaling. Sasabi niya, scripted daw. Scripted yung mga binabasa. Sabi niya, mokong ka pala Kailangan niyang i-streamline. Diba? Parang ikaw, yung in-interview mo siya, may list of questions ka. O diba scripted din yan? Yung mga tinanong ng mga netizen, scripted ba? Siyempre, script yun, sinulat Ano ba yung root word ng scripted? Di script, sinulat. Tapos daw, yung mga nagtanong, mga trolls daw. Susumi. Wala kang ebidensyang trolls yan Pinakita mo lang, ganito, sinerge niya daw sa Instagram, wala daw follower. Ganun din naman yung mga nanonood sa'yo, sa YouTube o sa Facebook. Karamihan dyan, walang followers. Ako nga, mga kababayan, yung mga nagko-komento sa aking mga video sa YouTube, pagpupuntahan ko yung channel, i-click ko yung go to channel. Mga yan, walang picture Wala ring videos, walang subscribers. Alam nyo ba, si YouTube, pag gumawa kayo ng channel, yung bagong channel, alam nyo kung bibigyan kayo ni YouTube ng 2 subscriber, default yun. Pero magtataka kayo, bakit may nakasubscribe sa akin? Ikagagawa ko lang ng channel ko. Default po yun. Automatic yun. Hindi nyo ba napapansin? Kaya itong si Boljak TV, sinungaling. Hindi niya alam yung talagang kalakaran dyan sa social media. You can just create an account without even single follower following you. Diba? Yung iba nga hindi naglalagay ng picture bakit? Puro yung tawag dyan, yung private reason, di ba? For their security. Tanga-tanga ka naman. Para lang makapangbus ka. Kung ano-ano pinagsasabi, timang, akala mo naman, napakagaling mo, hoy, magsaliksi ka maigi. Di ba? Tapos sinasabi niya, hindi daw sinasabi yung totoong kalagayan ng bansa, nagsisinungaling. Wala kang sinabi dito sa mga sinabi ng Pangulo Yung mga katanungan nila, this is all about love. Wala ka nun. What you have is hate. Diba? Ikaw yung classic example talaga ni Taning. Yan lang yun. No? Ang ganda nga ng advices yung kanilang pamapapayo as what? As a couple. As a matured couple.
'Di ba? Eh ikaw ano ka? Sinungaling ka eh. Fake news. May nagpatunay na, mga kababayan, 'di ba? Yung kanyang friend doon sa Canada, na hindi nga niya maribat. Oh, kasi bakit? Kasi yung nandun friend niya sa Canada, ang galing mag-analysis. Oh, nagre-research talaga. Eh ito, kunwari lang nagre-research yan eh. Sinabi nga, gawa-gawa lang. O ngayon, bakit hindi siya matulungan ng mga abogago niyang kaibigan? Oh, dyan sa 2 million plus na ano na yan, na kinaso sa kanya. 'Di ba? Ulitin ko, woman on the run ka nga eh. 'Di ba? Hindi mo nga masabi, sabi niya pahihirapan niya daw yung mga sila Abel na hanapin yung totoo niyang address. Oo, sige pahirapan mo. Pero pag nahuli ka, malamang kakastiguhin ka ng judge. Gago ka. Woman on the run ka. 'Di ba? Kaya nga maganda, Abel, mga lawyer mo, ipa-private investigator mo yan o ipa-bounty hunter mo. Makikita yan. Hindi, ano yan eh, lalabas at lalabas ng bahay niya yan. May makakakita dyan o better yet, put a reward. Sabi mo lang, $1,000 reward. Ay nako, yung mga ano dyan, nako, patay na. Ewan ko lang kung hindi ka, pag nakita siya, 911, I saw this lady who has a wanted poster. Diba? O ano-ano pang pinagsasabi doon sa sa itsura daw ni Madam Lisa? Kala mo naman napakaganda niya, kala niya napaka-supermodel niya. Puta. Sino magkakagusto diyan? Napakasama ng ugali. May magkakagusto diyan, isa lang ang gusto, alam niyo na. Diba? Gago. Yun daw ninakaw, nilagay daw doon sa tiyan ni FL Lisa. Oh, asan ang pruweba? Wala. Bunganga niya. Ebidensya. O diba? Totoo yung sinabi ng kanyang dating friend na taga-Canada. Na siya ay fake news. Kaya kung ako kay Abel, tuloy mo yan. Pag lalong pinapatagal niya tong kaso niya, kasi dun sa mga kababayan, dyan sa kanyang dito sa kanyang subpoena, no? Kasi ito, pinadala po sa atin ng ating friend dito sa Facebook. Oh. Ayan, oh. Sabi dyan, oh. Summons in civil action. You are hereby given 60 days. Oh. Pag yan, pinahaba niya yan, the longer na pahabain niya, the longer it's more expensive. Kasi, kung matatalo siya dyan, tiyak sisingilin siya ng attorney fees. Kasi nandoon yun sa hinihingi ng kampo ni Abel. Lahat ng gagastusin ni Abel sa abogado, lahat ng gagastusin niya sa pagpunta sa kung ano man dito sa United States, hihingin sa kanya yan. So the longer he runs, the longer, sabihin mo 1 taon, 2 taon, sisingilin sa kanya yan. Eh kung ang per ora nung kumpanyang yung abogadong pinuntahan ni Abel, sabihin yung $500 per hour, yari siya. Dagdag yan. Dagdag danyo sa kanya yan. Kaya malamang alam ko hindi makakuha ng abogado to eh. Mahal eh. Takot siya diyan. Alam niyang talo siya. Bakit? Kasi kung totoo yung sinasabi niya kay Abel, agad-agad niyang tatanggapin niyang summons na yan. She will not run. She will not hide. 'Di ba? Kasi ito totoo. Yung sinabi ko, si Abel nagbigay ng Rolex, nagsuhol. Nakikutsaba sa DPWH. Tapos si Lisa, kinu-urge niya na tulungan siyang kumuha ng visa sa whatever. Oh, totoo. Kung totoo yun, para, anuhin mo, madimanda mo rin si Abel, makounterso mo yung sinasabi mong $1 billion. Di ba ganun tayo? Kung totoo, nasa katotohanan ka, may ebidensya ka, material yan material, hindi yung bunganga mo. No? Kakasahan mo yan. Okay na yan, summons. I'll go to the court right away. Do it right now. Para matigil na. O diba? Malaman natin sino nagsasabi ng katotohanan. Wala eh. Diba? Hindi nga, diba? Sabi nung mga pumunta sa alam niya, pinadala na yan. May pirma na eh. Pumunta na yan dyan sa 611 South Virgil Avenue, Unit 402. Kaso wala eh. Mahuhuli yan mga kababayan. Hindi siya pwedeng on the run forever.
Kasi pag naghingi na ng default judgment sa kanya, default judgment yun na ano natin doon sa summons na yan. Pag hindi siya umattend dyan, we will ask a default judgment on our favor. Pag sinabi ng judge, okay, wala siya. Default ka. Ibig sabihin, guilty. Wala eh. Di ba? Sabi niya, nasa panig ako ng katotohanan. Nasa akin ang ebidensya. O ngayon, nasa ng ebidensya. Kaya yung sinasabi niya dito, sa video ng ating Pangulo, yung love advice ng Pangulo sa Valentine, isa lang yan. Inggit. Inggit na inggit siya. Dahil ang first couple ay mahal pa rin ang isa't isa. Feeling niya kasi siguro, alam niyo na, maaakit niya ang Pangulo. Napakabait ng Pangulo. Sa sobrang bait ng Pangulo, hindi maglolo ko yan sa asawa. Ano pa ang sabi ni F.L. Lisa, si Ninang, sa dulong-dulo? Happy wife, happy life. Oh, tandaan niyo yan, mga may asawa. A happy wife means a happy life. Oh, kung sasabihin yung under desire, alamin nyo muna, experience nyo muna na mag-asawa. Di ba? Pag happy si wifey, ay nako, happy din si Papa. Wala nang kokontra. Kaya, ito, si Buwakang Ina, yung mga naniniwala dito, yung mga nagsasabing solid maharlikan sila, solid kayo sa katangahan, solid kayo sa kabubuhan, at higit sa lahat, solid kayo sa pagka-fake news. Elora at Aichang, come on, give me some fortune cookie. Bigyan na natin ng fortune cookie itong mga to. Gusto natin ang fortune cookie. Oy, solid maharlikans kayo. Mga PI kayo. Ang galing ng mga ladies natin, naggagandahan po yan. Si Laura, si Aichang, si Pentanil. Ganun po yung mga ating mga nakikita sa ating live comments doon sa chat box, no? Si Aichang, si Elora, si RN Tusens, nandyan, si Maritel T, nakulang ng isang T. Andyan si Pentaning. Yan po sila, no? Si RN Tusens, lagi nandyan yan, nagko-comment, mga comment warriors yan sa ating mga videos, no? Kayong mga fans, mga tanga at bobong, mga subscriber, follower nito, manood din kayo ng video natin para malaman nyo ang katotohanan. Hindi hawak ng idolo nyo ang katotohanan. Kasi kung nasa katotohanan yan, kinasahan niya na yung civil suit na ipinal sa kanya ni Abel. At malamang binablog niya na yan. Wala eh. Woman on the run, di ba? Sige, you can hide, no? But you cannot run. Hahabulin ka. Mag-antay ka lamang. Di ba? Ngayon, punta naman tayo sa isang Marcos na nagpre-pretend na kaalyado ng Pangulo. Yung kulang din sa pansin, no? Yung isa ring ewan ko. Yung binalaura na ang pamilya, kumampi pa doon sa nambalaura. Si Tambalina. Kasi, tingnan nyo yung larawan na yan, talaga naman. Mukhang may hinahanap. Gusto niya yata ng JJ. Di ba? Gusto niya ng Georger. Bigyan nyo nga ito ng milk. Ay, Chang, Elora, give me another, yung fortune cookie. Ano bang fortune cookie nitong si Senator Tambalina? I don't know. Walang nakalagay. Blanco po. Walang fortune. Tinabla ng mga inchik. Tinabla ng mga inchik, mga kababayan. Baka hindi na siya suportahan sa 2025. Kaya blanco.
Pati si Fortune Cookie, hindi alam ang ibibigay sa kanya. Kasi litong-lito. Litong-lito na ako. Oh, wow. Bakit litong-lito si Fortune Cookie? Hindi mo alam kung kayo papanig eh. Di ba? Walang malinaw. Walang malinaw dito kay Senator Tambalina. O, tingnan nyo picture. Oh. Uy. Kayo dyan. O di ba? Anong sabi niya? Wala daw siyang ka-Valentine. Pero ano nangyari? Binash po siya. Binash. Nagkaroon po ng backlash yung video niya. Hindi ko na po lalagay dito yung video niya. Baka makopyright pa tayo. Sabi niya, pambihirang tokes yan. Sige, copyright kita. Binabalahura mo ako. Ayan po sa politiko, sabi niya. Amy Marcos facing backslash over cringy. Nakaka-cringy nga naman. Papanood niyo yung video. Parang may hinahanap siya. Sinong gusto mong panain? Di ba? Ayan. Buti nga sa'yo, mapapala mo. Masyado kang paepal. Sinabihan ka na nga, nitong wagdo na mayor ng Davao City, ganyan ka pa rin. Papansin talaga, mga kababayan. May problema po to. Dapat to lumapit to sa psychologist. May problema rin to. No? Parang, ano siya, nahawaan na ni Pentaning. Mga nagpapapansin. KSP. Di ba? KSP si Manang Tambalina. Kayo ba? Yung mga acting na, yung posing niyang napaka-provocative. Ay, Diyos mio, wala nang asim. Pero di ba? Di ba bang ilagay yan sa sinigang o sa paksiw? o wala na, itatapon mo na lang. Pasensya naman sa mga idol nito. Walang yang to. Wala akong makita sa Fortune. Binaliktad ko na. Wala talaga, blanco daw. Wala. Bakit? Wala nang asim eh. Ano po ba sabi dito? Ano po ba sabi dito ng mga netizens? Oh? Several netizens threw potshots at Marcos for her alleged crazy and cringy. Yung cringy, ay, ano ba yan? Stand online following the release of Walang Valentine's video. Paano ba naman magkakaroon ka ng Valentine's? Pareho lang kayo nito. Ano? Mga gangti. Mga gangti at yotto na. Yotto. Walang asim. Mabuti pa si Dato Puti. May asim. Etong mga to, isa lang ang maasim. Yung kilikili. Di ba? Ang asim mo, maligo ka nga. Nabuhusan ako ng suka eh. Others notice the senator is merely trying to get public attention. O tingnan nyo, kulang sa pansin kasi bakit? May balak. Tatakbo yan. Tatakbo ng 2025. Yan. The president's sister recently dropped online a video sporting a Cupid's outfit and taking shot at heartless individuals engaged in fraudulent scheme. Oy, talaga naman. Meron pa daw yung pala yun. Pinapana yung mga gumagawa ng tiwali. Among hit by Marcos arrows are those behind the alleged lotto irregularities. Nako. Patunayan nyo kasi muna. Hindi yung ganyan kayo eh. No, trial by media. Rice is smuggling and the bribery tainted people's initiative. She ended up the clip with a message, walang Valentines ang mga walang puso. Ay, alam mo, Senadora, yung mga walang puso ay yung katulad mo. Wala kang puso. Bakit? Wala kang puso dahil hindi mo man lang pinagsabihan yung mga taong bumalahura sa kapatid mong presidente ng Pilipinas. Ikaw yun. Balik sa'yo yung arong binato mo. Gago. Nagsalita ka pa. Isa ka sa mga walang puso. Tanga. Ito na ang sabi ng mga netizen sa Twitter.
Anong kalokohan ito? Ala na talaga. Nabaliw na. Piling Chris Aquino, di naman siya cute. Oy, binasa ko lang po ha. Oh, binasa ko lang po, Madam Chris, ayan po. Another netizen replied, cringe nga, cringe ng malala. As in, to the highest level. Nagpaparelevant siguro, re-election yan. Re-electionist yan. Some regretted watching the senator's clip. Nagsisisi ako, bakit na-play ko pa to? 2 seconds to, in-stop ko na. How to unsee it. Ayan. Best example siya ng walang puso. Yan, tama! Oh, di ba? Tama ako. No? Best example siya ng walang puso. Ganun yan. Wala kang napatunayan eh. Di ba? Yung sinasabi niyang People's Initiative, nasaan na? Tapos na ba investigasyon ninyo? May finality na ba? Ano pa yung mga pinagsasabi niya? Rice smuggling. Kasama ka ba doon? Anong ginawa ninyo? Sa investigasyon. Di ba? At least yung sa rice smuggling, may nakasuhan. May mga sinequester na mga smuggled goods. Kasama ka ba doon? May ginawa ang kapatid mo. Ikaw, ano ginawa mo? Kuya-kuya-akoy kayo dyan. Ang laki ng sahod nyo kada buwan, 300,000 kada buwan. Puro lang kayo imbestiga. Trabaho kayo. Kaya ikaw, ang walang puso. Di ba? Unang-una, tinabla mo ang kamag-anak mo. Sinabihan mo ang pinsan mo ng masasakit na salita. Di ba? Alam mo naman siya, nagmamalinis. Dapat ka nga talagang ibas, di ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? No? Nga pala, i-share nyo yung video ng Pangulo. No? Kailangan maka 1 million views yun para sampal kay Hitad. No? Sampal sa buwakang inang ito na maraming nakapanood. I-share ninyo. Huwag kayo yung tulad nila na nagbo-boosting. Huwag yun. Bawal yun. Kailangan organic ang manonood. Di ba? Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. See you on the next videos. Bye-bye. God bless.